makumusta ko lang kagawad sa part nindo. Kumusta po ang sa indong reaksyon ngunya na may rollback kita? And sa hiling indo kagawad, sapat ba ini? Para magluwag ang kita kan mga driver digi sa Naga, kagawad. Dahil ko lang kundi siyempre maski para paano pasalamat kami maski para paano nahilinta na naghihirap man ng gobyerno. Nagbaba maray si pagmati katong pagbaba lang ning inot ning 6 pesos pa 2 beses na kita nagbaba medyo maray si pagmati kan si mga driver pando ba si 3 pesos kaya naging 9 pesos gapos na total kan si pagbaba medyo nagiriginhawa yung mga tricycle driver ay alam naman na talaga ining gasolina ini talagang masakit na maibalik ini sa dati kaya nahilinta habang naglalangkaw iniyo lalo man nag-i-income ang satuyang gobyerno dahil duman sa excise tax saka duman sa VAT. Yan kaya si mga salamat kami maski pa nagparalangkaw ito nakakuha man kami duman sa tax sa mga sa gasolina kaya yun po yan medyo maugma si mga tricycle driver duman sa 9 pesos na naibaba na. Okay po. So, digdi, Sir Hill, okay, Tagalogong ko na lang, sir. Sa isang araw, ilang litro, sir, ang konsumo ng isang tricycle? And magkano ang matitipid ng isang driver dahil sa rollback, Sir Hill? Kasi kung makikita mo, full tank, mayroon dyan na 7 liters yung mga maliliit na tangke. May 10 liters itong medyo malaki-laki pero mayroon ngayon na may mga bago yan 12 liters. Ganun ang nangyayari. Doon sa mga nagpipila, ang minimum na kinakarga nila diyan halos 4 na litro maghapon. So sa mga pumipila na yun hindi sa kung sabi na tira ng tira, ikot ng ikot kasi talagang kakaunti lang naman yung nag-iikot-ikot ng ikot minimum dyan siguro 4 liters ang nila. Doon yan sa mga baka hindi gaano makonsumo sa mga bagong tricycle yan. Pero doon sa mga luma ng tricycle medyo 6 liters. Kayang-kaya yan Oo. Okay po. Ito, Sir Hill, maitanong ko lang, ramdam ba kaagad ng mga driver yung rollback? O meron pa ring delay bago bumaba ang presyo sa mga gasolinahan, Sir Hill? Wala po, wala. Hindi mararamdaman ng hindi mararamdaman ng mga drivers yan kaya kung may hiling kaya sabi nga nila maski para paano nagbaba baka sabi nga nila magtuloy-tuloy na tong pagbaba ng gasolina pero tinitingnan natin dapat ngayon araw na ito may development kung paano kung tataas o bababa pa dahil tuwing Martes dapat yung increase malaman namin wala pa kayong balita kung bababa ngayon o tataas plano kayo dahil Martes ngayon inahintay namin pero masaya yung mga tricycle na kahit paano hindi lang tricycle pati yung mga single motor nakikita natin pag nag-usap-usap kami medyo pasalamat sila doon sa 9 pesos na ibinaba nila pero sa mga for hire medyo mahirap ang tanggapin yun kahit pa paano. Okay po. So dito Sir Hill, gaano po ba kadalas ang taas-baba ng gasolina ngayong 2026 sa experience niyo, sir? Nakakapag-budget pa ba ng maayos yung mga driver natin, sir, or alanganin talaga, Sir Hill? Wala talagang umpisa nung magtaas niyan talagang hindi gaano sila ng budget dahil yung unang-una yung pasahero medyo kulang lalo na ngayon medyo nahirapan sila dahil wala nang pasok ngayon ng mga estudyante. Kaya halos 20 o 30% ngayon yung pasahero dito sa siyudad ng Naga dahil walang estudyante kahit may discount yun ang daming nawala sa tricycle ngayon, mga pasahero ngayon dami. Kung dati 20% ngayon plus 10 20% halos 40% na nawala ng pasahero may 4 na araw pa yung mga nasa government natin. Kaya grabe apekto namin sa mga pasahero. Kaya yung income nila talagang grabe. Babang-baba talaga ang inuwi nila. Kaya kung makikita natin, sabi ko na inabot sila ng gabi. Dapat alas 5 uwi na sila dati.
Ngayon, inabot sila ng gabi para pang konsumo sa kada pamilya ng mga tricycle driver. Ang dami, malaking kabawasan ngayon. Ngayon, wala nang mga pasok ang mga estudyante natin. Oh, okay. So ito, Sir Hill, kahit may rollback bukas, so kahit may rollback ngayon, rather, meron ba tayo, sir, parang plano na magbaba ng pasahe? And kung meron, sir, hindi po ba sapat yung ibinaba para makaapekto po sa pamasahe ng mga commuter, Sir Hill? Wala. Talaga kung makikita natin, wala pa eh. Grabe pang kailangan na habulin ng mga driver natin dito para sa kahit nga nabigyan sila ng 5,000, kung ilang lang yun. Ilang linggo lang yun. Kasi kung makikita mo, kung nawala sa nasa 3,000 na eh. Kahit na binigay sa amin yung 5,000 galing sa pag yun sa isang buwan, halos 3,000 na nawawala sa sa tricycle driver eh. Nung doon lang napupunta sa gasolina. Sa loob ng isang buwan, 3,000 ang nawawala namin na income. Nabudgetan kami doon sa national na yung parang 2 liters, 50 pesos, 2 litro, about 200 eh. Ang kada araw, ang nawawala sa amin, doon lang sa counterpart na nakuha namin. Plus 200 pesos din sa amin, kaya 400 pesos ang nawawala. Ganon ang nangyayari. Okay po. Nung mataas pa, sir, yung presyo ng gasolina nung mga nakaraang araw, para alam, sir, ng ating audience, bakit hindi kayo, sir, nagtataas ng pamasahe? Baka hindi ba kayo, sir, nalulugi sa part ng mga driver natin, Sir Hill? Hindi, logi talaga. Kung tutuusin natin, logi talaga. Logi talaga ang mga tricycle driver eh. Kung makikita natin kaya lang, siyempre, ayaw naman namin na sa mga president kasi sa mga tricycle driver. Kailangan, dahil tayo na apektado, ay ang gobyerno nasyonal naman, gumagawa naman paraan. Tapos yung local, gumagawa naman paraan. Sabi ko, nakiusap tayo. Sabi ko kung pwede, wag magsakripisyo muna tayo na sa transport. Kaya tingnan natin tong flow ng gasolina. Kung talagang tuloy-tuloy yan, tapos ngayon wala naman ayudang nasyonal, siguro mapipilitan kami na manghingi ng dagdag Dahil doon nga sa proposal naman ng nasyonal ay ng local, doon sa ordinansa nila sinasabi na kailangan parang may provision doon na within 60 days hindi kami pwedeng tumaas. Yun ang draft ordinance Kaya lang may naman kami doon na sabi namin, once na wala pa, abutan pa kami ng sambuan na hindi pa dumarating itong national subsidy na 5,000, siguro makakaisip na kami na pwede maghingi kami ng dagdag. Yun naman, hindi naman inabot ng sambuan, nabigyan kami. Kaya medyo naginhawa rin yung mga tricycle driver natin doon. Kaya ngayon, sa sunod na meeting namin, pag-uusapan namin yan dahil dati yung mga kasamahan kong iba naghihirit na rin ng dagdag pamasahe. Dahil yung jeep naghihingi na rin ng nung uling pag-uusap namin yung dialogue namin ng nakaraang linggo, yung jeep kasama yung padjak saka yung tricycle, yung jeep pumihirit na sila na kahit 2 piso. Malaking bagay yun kasi ngayon parang may 500 sila araw-araw doon sa mga may legal franchise na jeep. Yun ang parang ibibigay ng LGU. Kaya kami, hinihintay na rin namin yung galing sa LGU na sasabihin na 2,000 subsidy para sa gasolina. Kaya hindi talaga sapat yung yung kita, lalo-lalo na ngayon. Yun ang namin. May meeting kami sa linggo. Pag-uusapan namin yun kung talagang may competition naman kami, kung talagang makikita namin kung login na talaga. Dahil talagang login na halos sobra na sang buwan Kita namin. Kailangan isunod na yon nasa local na 2,000. Ito, Sir Hill, kung sakali man na hindi maintindihan ng ating mga pasahero, sir, halimbawa, nagtataka sila bakit ganito yung presyo. Paano nyo, sir, pinapaliwanag sa mga pasahero na walang paggalaw ang pamasahe kahit pa may rollback o kahit tumaas ang gas, Sir Hill?
Oo, kasi yung mga driver, nag-ano na rin sila. Kaya sabi nila, pasensya lang, maghintay-hintay lang tao. Dahil gusto nila talaga umalis na halos yung nasa pila, puno. Kailangan yung tricycle eh. Tapos yung iba nga, yung mga tricycle, yung mga pasahero, minsan nagbibigay ng 20, minsan nawa na rin, di na rin nila kinukuha yung mga sukli. Yung iba naman, nakakaintindi talaga sila. Kailangan mapuno yung paglarga ng tricycle. Tapos ang pakiusap namin, maghintay-hintay lang po kayo na ano no, na kung pwede, hindi na manalis sa isipan ng mga driver na pwedeng humingi talaga ng dagdag ng pamasahe. Pero tinignan namin nga na sa linggo, i-ano namin, pagmimitingan namin kung talagang pwede nang i-drop yung kahagaran ng mga nakakarami sa mga tricycle driver na maghingi ng dagdag pamasahe. Sana ibigay na yung ano, yung nasa local para may kasunod na para kahit papano kung may kasunod naman yung sa national hindi gayong maapektuhan yung mga tricycle driver natin at least yung isip nila andyan ang suporta ng gobyerno national as in ng government ng LGU kang Naga. Okay po. Eto, Sir Hill, malaman lang namin, may mga driver ba, sir, na nagrereklamo na dapat daw itaas ang pamasahe pag mahal ang gas? And pagka rollback naman, ibaba daw. Meron bang mga ganyan na driver, sir, dito sa Naga? Wala naman. Wala. Kasi alam natin pag tumas ang gasolina, lahat apektado pati bilihin eh. Kasi wala eh. Pag tumas yung gasolina, hindi na babalik yan. Experience yan natin yan. Katagal-tagalan natin ang magkakaya dito. Kahit sino tanongin dyan, hindi na babalik yan doon sa tamang ano, sa tamang presyo. Kaya talagang ang inano namin, ina-analyze din namin yan lahat na mga bilihin, magkano talaga yung dinagdag nila, mga sentabo, piso, ganyan. Pag iniipon mo yan, sa loob ng isang araw, ilang kayo sa pamilya? Ano? Ilang magkano ba ang kilo ng bigas? Hindi, kukumputin mo yon. Magkano ba yung isda? Magkano ba yung karne? Magkano ba yung gasol? Yan. O nagpapasok ka na sa school. Ano ba nagagastos na? Pag kinumpute mo yan, mag-income ka ng 1,000, alisin mo yung boundary, alisin mo yung gasolina, ang matitira para pampamilya na lang yan. Pero pag i-divide mo na yung natitira, talagang kulang na kulang. Kulang na kulang. Okay po. Ito, sir, malaman namin. Siguro naman nung mga panahong mataas talaga yung presyo ng gas. Well, actually ngayon mataas pa naman, daw may rollback. May mga member tayo, sir, na tumigil muna siguro sa pamamasada. Ngayon, sir, kumusta na sila? Nakabalik na ba sila yung mga tumigil kung meron man, sir? Mayroon din, nagkakailan din yon ano, nagkakapira rin ng balita namin, pero minimal lang, ano, kasi sabi nga nila, kahit na tumaas yan, magpipilit sila na magpasada, dahil lang talagang unang-una, alam mo naman ng mga tricycle driver, pag hindi kumayod yan, walang papa yung pamilya nila eh. Oo, kaya ganun talagang, ano nila, di balik ang gabihin tayo. Ang importante, nag-iikot, may pasahero, saka yung sinasabi nila na may iuwi tayo sa pamilya. Yun ang nasa isip nila. Kaya kahit tumaas yan, basta wag lang mahinto yung supply ng gasolina. Maghahanap buhay sila at maghahanap buhay sila. Diskarte na lang ng mga driver para kahit pa paano may iuwi sila sa pamilya. Kaya ngayon nga, walang pasok, medyo nakakagiginhawa sila. Kasi bumaba pa yung gasolina, parang nakabawi-bawi rin sila doon sa panahon ngayon. Walang pasok, minus na gastos ng mga baon, mga ano, nagkaunti naman yung pasahero, tapos nagbaba naman yung gasolina. Aros parehas. Equal yung ano equal yung labanan eh. Equal yung labanan ng kita ng mga driver. Opo. Eto, Sir Hill, makumusta ko yung ano, yung mga boundary system natin ngayon. Tumaas ba, sir, yung boundary nung mahal pa yung gas? And binababa siya ngayong may rollback? Kumusta to, sir? Mayroon nagbaba. Alam mo, mga operator natin hindi naman para parehas eh. Mayroon talagang ano puso nila na mayroon nagkakaila na binaba nila yung boundary nila. Nakaintindi rin binaba nila. Yung iba naman, nautang nila,
yung mga boundary, ilang araw na boundary utang nila, pero nung dumating yung bigayan na 5,000, ayun, na nakabayad naman sila doon sa boundary. Nakabayad naman sila sa boundary. Kaya kita nga natin, sabi namin na yung mga mabuting puso sa mga operator, kahit pa paano, pwede na mapakiusapan. Bumawi na lang sa susunod kung sakasakaling dumami ang pasayro ulit. Okay po, yun. Eto sir, mga remaining question na lang. Bukod sir sa rollback, ano ang pinakakailangan ninyong tulong sir mula sa LGU and national government para talaga sa mga tricycle driver natin ngayon, Sir Hill? Unang-una talaga yung excise tax saka yung VAT. Kapag inalis mo yun, ang laki ng tulong nun sa mga tricycle driver, sa national government, Alam mo, kung tumataas yung gasolina, tumataas yung krodo, lahat, yung fuel, alam mo, lalo lumalaki yung income ng gobyerno eh. Kaya yung binigay sa amin parang kita pa ang gobyerno dun eh. Magkano ba isang litro? Magkano ba ang tinatax ng gobyerno dyan? Kung makikita mo magkano, 12% saka 10%. Ibig sabihin, 22%. Kung nasa 100 pesos, sample ang gasolina, ay magkano yung tax doon? Magkano yung tax doon? Magkano ang kinukonsumo ng isang tricycle? May tax na sila. Ay yung 5,000 na binigay, kung tutusin mo, kulang pa yun. Baka kumita pa ng gobyerno doon eh. Kaya hiningi namin talaga dapat, ibaba talaga yan. Alisin na yung tax ng gasolina, saka yung excise tax, saka yung tax talaga ng gobyerno dyan sa fuel na yan, para ibagsak na nila. Talagang dapat mabigyan na ng gobyerno itong mga gumagamit na gasolina. Dito naman sa lokal, ang nakikita natin dito sa lokal, mayroon naman silang ginagawa, pero nakita natin medyo mabagal eh. Dapat na-implement na o naibigay na nila yung nila na 2,000 na. Kasi halos sobra ng sambuan eh. Sobra ng sambuan eh. Sa mga driver, dapat naibigay na nila yun. Matagal na. Kasi yung 5,000 na yun AX yun eh. Di naman talaga pang gasolina yun eh. Talaga yun pang konsumo duman sa kakulangan ng pamilya ng pagkain, saka yung pang-suporta nila doon sa mga lahat ng gastusin ng pamilya. Kaya doon lang napunta yun. Pero itong gasolina talaga, nasa namin itong ibibigay ng lokal, dapat naibigay na yan. Dahil dyan sa kupo na sabi nila, duman sa authorized na station ng gasolina, doon namin kukunin yun. Dapat ngayon, inaano na yan eh. Kasi sigurado, unti-unti ng mga tricycle driver yan eh. Pwede 200 ngayon, bukas, 2,000, ilang araw lang yan. Kung talagang ipo-full tank mo. Kaya yan ang inano namin sa national, ang hingin namin talaga yan, dapat ibaba na nila yung ibagsak na nila yung excise tax saka yung VAT. Itodo na nila ibaba para marami na manginabang. Hindi lang kami manginabang yan, pati yung mga private, pati yung mga motor, lahat dito manginginabang, hindi lang ang transport sector ng for hire. Okay po. Eto sir, malaman namin sir yung take home ng isang driver. Magkano ba sir yung take home ng isang driver kada araw ngayon versus nung wala pang gulo sa presyo, Sir Hill? Dati talaga 350. 350, ganun ang nila eh. Halos yung in general, 350 ang talagang naging doon. Pwede na ilang yung take home nila eh. Pero mayroon naman yung mga discard talaga minsan 700. Depende kasi, discard na lang eh. Kasi hindi para parehas yung konsumo nila sa gasolina. Kung medyo mataas yung luma na yung motor mo, medyo mataas yung ang take home mo dyan na atak ng gasolina. Pero yung mga bago, medyo nakakalamang yon. Kahit papano malaki ang take home yun, take home nun, dahil medyo di gaano magastos sa gasolina. Lalo-lalo na yung mga nasa pila, talaga nagtsatsaga sila sa pila. Sigurado may ang 350 nun pataas. Sigurado yun ang take home nila eh. Kaya 350, double mo yun, 700. Kaya nila yan eh. Pero sa ngayon, kung makikita mo ngayon, dahil panahon ng walang pasok ngayon, medyo apektado yan. Lahat apektado ng income nila, yung mga kukonsumo malaking gasolina, nagkukonsumo ng kaunting gasolina, saka yung malaki, apektado ang nila, dahil walang pasok ngayon.
Okay po, yun. So ito, Sir Hill, bago tayo magtapos, siguro ano na lang ang ating maiiwan na mensahe sa mga driver natin, lalo ngayon na rollback, Sir Hill? Okay. Okay. Salamat sa lahat ng nakikinig, kahit pa puro 19% nakakuha doon sa National Subsidy na 5,000. Pasalamat po tayo sa mga tumulong sa DSWD, kan head po, si Ma'am Bel, si Serene Gumba sa peso, lalo-lalo na sa Mayor, si Mayor Len Robredo. Papasalamat po kami kahit pa paano na padali kasi naging mayos itong bigayan. Kasi yung mga haros driver naman ng tricycle, haros 99% nakakuha. No? Kaya ngayon may pahabol. Galing ako kahapon sa DSWD, kay Ma'am Bel. Yung talagang total na hindi nakakuha talaga na wala makukuha doon sa national subsidy may pa ngayon pinapapunta pa namin doon sa DSWD para makakuha ng coupon para naman doon sa grocery. Kaya may pagkakataon pa yung mga hindi pa nakasama na talagang wala nang makakuha doon sa 5,000. Tinatawagan namin na pwedeng magpunta doon sa DSWD yung kay Ma'am Bel na pwede sila mabigyan pa ng coupon para sa grocery. Kaya salamat sa lahat para doon sa lahat ng nanginabang doon sa subsidy. Ngayon, hinihintay na lang namin. Kailangan may bigay na yung 2,000 galing sa lokal para paano magamit na ng mga driver natin dito. Maunti-unti na yung subsidy ng gasolina.